Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay na uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Inatulang guilty ng korte si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa kasong qualified human trafficking na may kaugnayan sa operasyon ng iligal na pogo sa bansa. Narito ang report. Sinintensyahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo ng Pasig City Regional Trial Court, Branch 167 si Alice Go at 7 sa mga kapwa nito akusado sa kasong qualified human trafficking. Pinagmumulta rin ang Pasig RTC ng 2 milyong piso bawat isa sa bawat kasong kinaharap nila. Inutusan din silang magbayad ng karagdagang compensation sa mga nabiktima nila sa operasyon ng Pogo Scam. Kabilang sa mga hinatulan kasama ni Go Waping alias Alice Go, sina Rachel Malonzo Carion, Jaimelyn Cruz, Walter Wongrong, Wang Wei Li, Wuli Dong, Nong Ding Chang at Lang Shu Po. Sa mga kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Dumalo si Go sa promulgation ng kaso sa pamamagitan ng video conferencing habang nakakulong sa Pasig City Jail Female Dormitory. Iniutos din ng korte ang paglilipat sa kanya patungong Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, habang ang iba pang nahatulan ay ilalagay sa kustodiya ng Bureau of Corrections. Matatandaang ni-raid noong June 2024 ang Baofu Land Development Compound sa Bamban na konektado kay Go, kung saan mahigit 800 Pilipino at dayuhan ang nasagip mula sa umano'y operasyon ng human trafficking at online scam na pinapatakbo ng Zunyuan Technology, isang Pogo firm. Bilang bahagi ng hatol, isinailalim na sa forfeiture ang buong Baofu compound o hawak na ng pamahalaan ang lupain. Ang reklamo laban kay Go at sa iba pa ay inihain ng Philippine National Police at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Matatandaang sa investigasyon ng NBI, ang Chinese national na si Go Waping at Alice Go na mayor noon ng Bamban Tarlac ay iisang tao lamang. Pinagdududahan din ito na isang Chinese spy. Nilinaw ng palasyo ang anunsyo nito kaugnay sa pagkakaalis sa gabinete ni Lucas Bersamin at Pangulong Marcos may pabirong pahayag sa nangyaring balasahan sa kanyang gabinete. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Kasunod ng paglilinaw ni Lucas Bersamin sa kanyang pagkakaalis sa pwesto bilang Executive Secretary, dumepensa ang Malacanang sa naging anunsyo nito na umano'y nagsumite ng resignation ang opisyal. Pinasinungalingan ni Bersamin na may resignation letter siyang isinumite ng inanunsyo ng Presidential Communications Office na tinanggap na ni Pangulong Marcos ang kanyang pagbibitiw. Binigyan diin ni Palace Press Officer Claire Castro na galing sa palasyo ang mensahe ng resignation ni Bersamin. The Palace acknowledges former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. As he himself stated in his interview, he submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The Palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Bigo naman si Castro na sabihin kung sino ang sinasabi ni Bersamin na kumausap sa kanya na kailangan niya ng iwanan ng posisyon. Matatanda ang sinabi ni Bersamin na nakatanggap siya ng tawag mula sa isang malapit na kaibigan na nagatid sa kanya ng naturang impormasyon. Natanong din si Castro kung bakit tila parang nabigla si Bersamin sa kanyang pagkakaalis sa pwesto. Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the President. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito na yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Isa lang si Bersamin sa mga opisyal na saklaw na naging balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos ngayong linggo. At sa aktibidad ng Pangulo kaninang umaga, nagawa pa niyang magbiro kaugnay nito. Biro ng Pangulo sa sobrang busy ng kanyang may bahay
na si First Lady Liza Marcos sa pagtulong sa OWA, who has recently been traveling to Europe to assist with on the OWA with some of the activities that so she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Sa 2025 Bagong Bayani Awards sa Malacanang, kinilala ng Pangulo ang mahalagang ambag ng mga overseas Filipino workers. 27 OFW ang binigyang parangal ng Pangulo para sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagtataas ng dignidad ng mga Pilipino sa ibang bansa. Kinilala ng Pangulo ang sakripisyo ng ating mga OFW na hindi alintana na mawalay sa mahal sa buhay para maitaguyod lamang ang kanilang pamilya at gampanan ang tungkulin. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mabibilis na balita, juvenile reef shark natagpo ang wala ng buhay sa baybayin ng Zamboanga. Ulo nito nakabalot ng diaper. Bigatan Detour Bridge malapit ng madaanan ng mga motorista. At Alex Ayala ibinahagi ang ensayo kasama ang tennis legend na si Rafael Nadal. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To!